Si Vice President Sara Duterte Carpio ay sinampahan ng mga legal na reklamo kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds noong panahon ng kanyang pamumuno sa Office of the Vice President at Department of Education. Ang mga kaso ay inihain sa Office of the Ombudsman nitong nakaraang Biyernes at may kasamang mga paratang tulad ng plunder at graft. Ayon sa mga nag-file ng kaso, mayroong humigit kumulang 612.5 million na confidential funds na umano'y hindi maipaliwanag ang paglabas o hindi naiulat ang maayos ang paggamit. Kabilang sa mga reklamo ang plunder, graft at iba pang paglabag sa tiwala ng publiko. Itinuring ni Vice President Duterte ang mga paratang bilang isang fishing expedition o sa pilitang paghahanap ng kaso at hindi ayon sa tamang proseso na naglalayong siraan lamang ang kanyang pangalan. Ang pagkaso kay VP Sara ay may ilang posibleng epekto sa kanyang political future, lalo na kung ninanais ng tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028. Bagamat siya ay isa pa ring frontrunner para sa posisyon ng Pangulo, batay sa ilang mga poll, may mga survey na nagpapakita na isang malaking bahagi ng mga Filipino ang naniniwala na dapat harapin ang mga legal na paratang at sagutin ang mga ito sa Senado. Ayon sa Social Weather Stations o SWS, 66% ng mga kababayan natin ay naniniwala na dapat harapin ni VP Sara ang impeachment charges upang magbigay linaw sa mga aligasyon. Public awareness sa issue. Malaki ang antas ng kaalaman ng publiko tungkol sa impeachment case kung saan halos 92% ng mga rehistradong botante ay nakarinig na o may alam tungkol dito ayon sa isa pang survey. Sa kabila ng mga usaping ito, nananatiling matatag ang posisyon ni VP Sara bilang isa sa mga nangunguna sa mga paunang survey para sa 2028 presidential race na may mataas na bahagi ng suporta bilang posibleng kandidato. Halimbawa, sa pinakahuling survey, siya pa rin ang nanguhuna sa mga pre-election preferences sa pagkapangulo. Ang mga datos na ito ay nagpapakita na ang issue ay hindi agad bumababa sa kanyang botante. Ngunit maaaring magdulot ng tensyon sa opinyon ng publiko, lalo na kung patuloy umano ang mga legal na hamon habang papalapit ang eleksyon. Ang mga reklamo ay kasalukuyang nasa kamay ng Office of the Ombudsman at posibleng ituloy sa Senado kung sakaling magkaroon ng impeachment trial. Ito ang magpapasya kung may sapat na batayan para sa mas malalim na paglilitis. Gaano kalaki ang takot nila kay Sara Duterte? Sobrang laki na handa silang sirain ang bansa basta lang hindi siya manalo ng 2028. Para lamang mabawasan ang kanyang tsansa, the die-hard Duterte haters are now willing to tolerate the unthinkable. Una, tinatanggap nila ang billion-level corruption. Pangalawa, tinitiis nila ang cocaine addiction ng presidente, kahit malinaw na banta ito sa seguridad ng bansa. Tinatanggap nila ang pagbagsak ng turismo. Wala silang pakialam basta hindi Duterte ang susunod na presidente. Tinatanggap nila ang pagbagsak ng foreign investments at stock exchange kahit malaking dagok ito sa bawat Pilipino. Tahimik sila kahit ginagamit ang Pilipinas para sa depensa ng Taiwan, kahit nadadamay tayo sa alitan ng mga superpower. At ito ang pinakamapanganib, handa silang baluktutin ang 1,987 Constitution para mag-install ng caretaker government. Basta mapigilan si Sara Duterte. Hindi ito prinsipyo, hindi ito good governance, hindi ito pagiging makabayan. Ito ay takot. Takot na hindi nila kayang talunin si Sara sa 2028. Sa desperasyon nilang pigilan siya, handa silang hayaan ang bansa na mabagsak.
At iyon ang pinakamalinaw na ebidensya kung sino ang tunay na hindi para sa Pilipinas.